Oh, eto, gawin nating kulay rosas ang medyas. Eh, nasabi ko nga eh. Dito pa lang makikita mo na talaga na bastos si Bongbong Marcos. Bakit? Antakin mo. Pumunta daw siya diyan to pay respect kay Leni Robredo. Paano mo irerespeto yung tao kung sa paa mo lang siya inilagay? Ganong kababa ang tingin ni Bongbong Marcos sa mga pinklawan. Kaya kayo mga pinklawan, putang ina ninyo, hindi lang kayo kain suka, pati tain ni Bongbong pinakakain niya sa inyo. Tatanggapin nyo yung ganyang gesture na in respect to Inday Sara, in respect to Leni Robredo. Oh, hindi ako naghugas ng paa, basa pa yung paa ko, isinuot ko na yung medyas ko para maamoy niya yung alipong ako. Kadiri, di ba? Kadiri, di ba? Kung halimbawa ba ako, sabihin ko, pumunta ako ng Naga, tapos para marirespeto ko si Leni Robredo, ito, nagsuot ako ng kulay pink na brief. Nagsuot ako ng brief na pink. Ito, tingnan ninyo. Para, to show respect kay Leni Robredo. Puta, hindi ka hindi ka may insulto nun. Di ba? Kataranta to. Pwede ka naman magsuot ng pink na ribbon, o pwede ka naman magsuot ng pink na bowler. O pwede ka naman siguro magsuot ng pink na polo shirt. O total naman epal ka, 'di ba? Bakit hindi mo ginawa? Bakit nilagay mo siya sa paa? Utsang ito naman si Leni Robredo sa sobrang tanga. Sabi ko nga sa inyo si Leni, yung utak niya kasi laki lang ng utak ng ng manok na panabong. Na ganito lang Yung utak ng manok, ganito, 2 piraso na ganyan lang. Pea-brain. Parang parang hindi, mas malaki lang sa munggo, parang buto ng sitaw. Ganon, 2 piraso na ganon lang yung utak ni Leni. Mantakin mo, harap-harapan, ginanyan ka, binastos ka, tumawa ka pa. Anak ng tokwa. Sige, pakinggan natin tong balitan to. Nagsuot pa ng pink na medyas ang Pangulo na kulay ng partido ng dating Vice-Presidente. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, napag-usapan ba ang posibilidad ng Unipink sa 2028? Jester, halos buong araw ngang naging magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-ikot at pag-inspeksyon ng iba't ibang lugar dito sa lungsod. Pero ayon sa kanila, hindi daw nila napag-usapan yung anumang may kinalaman sa 2028 presidential elections at wala raw bahid politika ang pagbisita ng presidente rito. Ulul! Utang ina nyo, lokohin yung lelang nyo. Walang bahid ba, no? Walang bahid politika yan. Hindi naman trabaho ng Pangulo ang magpunta para mag-check ng mga nililinis na imbornal. Marami tayong problema sa Pilipinas. May problema tayong drugs, may problema tayo sa ekonomiya, may problema tayo sa turismo, may problema tayo sa agrikultura. Pero putang ina, pupuntahan mo, sasayangin mo yung isang buong araw mo sa pagsilip-silip sa kinakalkal na kanal. Tangina, kaya ka nangangayayat, Bongbong Kasi yung alimuom niyan, yung amoy nung kanal na kinakalkal, nasisinghot mo Siguro hindi ka lang adik sa pulburon. Sabi ng kapatid mo, baka pati dito sa amoy ng imbornal na-adik ka na, kaya lahat ng imbornal na chinecheck dito nandudong ka Wala ka bang trabaho? Wala ka bang nagawa? Wala ka bang may inaugurate na tulay na natapos yung kalsada na sinimento? Kakinan yan. Hindi daw politika. Ano tawag dyan? Walang hiya. O kung hindi politika, bakit ngayon ka lang? Ang tagal-tagal mo na presidente, ba't ngayon ka lang bumisita dyan sa Naga? Style nyo bulok. Kaya kayo pupunta dyan, kaya kayo bumisita dyan dahil nakatunog na kayo, natatakbo si Inday Sara at kailangan nyo ng malakas na kandidato na may tatapat nyo sa kanya. Paano may tatapat? Putang ina, sa'yo nga hindi nanalo si Leni Robredo nung katandem mo si Inday Sara Hindi pa tumakbo si Inday Sara na presidente ngayon pa kaya na presidente yung tatakbuhin ni Inday Sara. Alam ni Leni Robredo yan na hindi feasible na kung tatakbo siya, lalabanan kahit magsanib puwersa. Sabi nga ni Topacio, kahit na sumanib sa inyo si Satanas, si Judas at si Barabas, hindi kayo mananalo sa numero ng mga Duterte. Bakit? 70% ng populasyon ng Pilipinas mahirap at yung mahirap ayaw sa mga elitistang dilawan. Tanginan nyo, mga elitista kayo, mga tinista, mga tagalasal, puta mga kayo. Out of touch kayo, hindi nyo maiintindihan yung sentimiento ng mamamayang Pilipino. Alam nyo kung bakit? Dahil, putya pinanganak kayo ng mga mayayaman, mga ulul. So ayaw na ng taong bayan noon, ayaw na nila ng isang presidente na
na lumaki sa rangya. Ayaw na nila yun dahil hindi na nasusolusyonan yung problema nila eh. O, ang kailangan na presidente natin, yung alam mo, tsaka yung merong resibo. Ano na ba resibo ni Leni Robredo dyan? Puta, ginagawang kanal. Sa bagay, bagong mayor lang naman siya. Ngayon lang naman siya naging mayor ng Naga. Pero yung 2 years na mayor siya ng Naga, tama ba? 2 years, hindi, 2025 eh. So yung isang taon, mag-iisang taon na meron siya ng Naga, ano na yung mga nagawa niya? Reklamo. Tangina ito, yung stadium na ini-improve nila, ano may tutulong niyan sa mga mamamayan ng Naga? Pumupunta ba sila diyan araw-araw? Bukas ba yan sa publiko? Nagagamit ba yan ng publiko? O hindi ba ginagamit lang naman yan kapag kami mga ganyan, may malaki kayong mga event and so on and so forth. May mga sports fest ganyan. So ano may tutulong nito sa taong bayan? Okay man to, maganda naman to, pero siguro maganda unahin muna yung pangangailangan ng mga Pilipino. Bago dito, sinasabi nyo. So malabo si Inday Sara. Ano sasabihin nyo? Anong kapasidad ni Inday Sara para mag-lead sa buong Pilipinas? Punta kayo ng Davao. Punta kayo ng Davao para malaman ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na ang Inday Sara kurakot kasi ang mga taga Davao hindi naman siya pinararatangan ng kurakot kasi kung kurakot siya di sana may utang yung Davao. Walang utang yung Davao, iniwan niya na walang utang yung Davao eh. Sabi nga niya, hindi ko yan kayang gawin sa Pilipinas. Yung dami ng inutang ni Bongbong, tsaka binulsa nila, di umano. Ang dami ng mga inutang nila, hindi kayang bayaran yan kagad. Hindi yan kayang bayaran ng 6 na taon. Pero babawasan natin kasi nagawa nga niya sa Davao eh. Debt-free ang Davao nung umalis siya. So may resibo siya. O si Leni, anong resibo niya? Wala. Tinatry niya palang patunayan yung sarili niya tapos gusto niya maging presidente siya. Pagandahin niya muna yung Naga. O siguro pag napaganda niya yung Naga sa 3 termino niya, makikita mo na pwede na siya. O kaya nga, kahit sa 1 termino, mapaganda mo yung Naga eh. Pero wala nang ang pandemic, hindi niya pa napapaganda yung Naga. Tingnan mo si Isko Moreno. Nung naging mayor siya ng Maynila, pandemic pa. Pero kita mo ang nangyari sa Maynila, nalinis talaga. Nalinis, naayos, daming programa. Metro Manila yan ha, ang titigas ng ulo ng mga tao dyan. Diyan pa kaya sa sa Naga. O malaki rin naman ang kinikita ng probinsya na yan dahil malaking syudad din yan eh. O pero tinan mo, may nagawa na siya, wala pa. O paano mo ngayon siya itatapat kay Inday Sara? O patay tayo dyan. So ngayon, nililigawan siya ni Bongbong kasi si Bongbong wala talaga siyang mapili. Tsaka sino man naman ang gustong itaas ang kamay mo kung adik ka tapos magnanakaw ka pa? Sinong gusto ang magpataas ng kamay sa'yo? Wala, kaya nga sabi ko nung nagdeklara si Inday Sara na ako itatakbo bilang presidente, nung nag-clear yung smoke, wala siyang katapat eh. Wala siyang katapat. Mula sa pagiging magkatunggali noong 2022 presidential elections, muling nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo. Ibinibida pa ni PBBM ang kulay rosas niyang medyas. Pero ang pagbisita ng Pangulo kay Mayor Leni, wala raw bahid ng politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Diba putang ina, hindi kayo nahiya doon? Nagtawanan pa kay Leni, natawa ka doon na ino-honor ka niya, nilagay ka niya sa paa. Tangina, ganyang kabobo yung presidente na yan. Ganyang ka-insensitive yung presidente na yan. Sabi ko nga sa magiging feelings mo, wala nga siyang kumbaga naging insensitive siya sa magiging feelings mo, di lalo na kaya sa feelings ng mga Pilipino. Kung sa simpleng pagpipay ng tribute, hindi mo magawa ng tama, putang ina. Paano mo nagagawa ng tama yung trabaho mo bilang isang presidente? If you pay tribute, at least man lang pantalon ang sinuot mo na pink, o kaya t-shirt na pink, o kaya nagsombrero ka ng pink. O kaya yung kulay mo, yung kulay ng ipin mo, pinalitan mo ng pink, di ba? At least man lang kahit papano, pero ilagay mo siya sa pinaka maduming part ng katawan mo, sa pinaka pagod na part ng katawan mo, sa pinaka pangit na part ng katawan mo, which is paa. Kaya nga sinusuotan ng sapatos yung paa para yung mga kuko hindi makita Tapos ngayon, isunuot mo yung medyas. Leni, ito ka, medyas ka, isusuot kita sa paa, tatapak-tapakan kita. Maghapon ko ng suot to, singhutin mo yung amoy ng ingrown ko. Tapos natawa ka, Leni Robredo. Ito ay isang patunay na si Leni wala rin sa matinong pag-iisip. Kaya kayong mga tiga-Naga, putang ina, wag na kayong umasa. Walang mangyayari sa probinsya nyo dahil ang mayor nyo tatanga-tanga. Bakit mo sasabihin tatanga-tanga? Dapat ako na-insulto ako dyan. Ako nga hindi ako makadilawan, hindi ako pinklawan, pero naawa ako kay Leni Robredo
Na-insulto ako para sa kanya eh. Bakit? Kababae kong tao, ginawa akong medyas nitong tarantadon to. Kung ako magagalit ako kukunin ko yung mic eh. So ganyan mo lang ako nire-respeto, pampaa lang ako, hindi ako pang kamay, hindi ako pang upper body, hindi ako pang lower extremities. Putang ina, pang ano talaga ako, yung pinakamababang parte ng katawan ng tao, yung pinaka nakadikit sa lupa na pag nakatapak ng tae eh. Ano, siya yung pinakadikit na dikit. Tingnan mo, putang ina nyo mga dilawan tayo kayo, mga bobo kayo. Mga tatanga-tanga kayo, mga dilawan tayo kayo, putang ina binababoy kayo ni Bongbong tas gusto nyo makatandem. Ito ang masama, ito ang masama. Hindi alam ni Bongbong na binababoy niya kayo. So sasabihin nyo naman, hindi ano lang yan, honest mistake lang yan. Gago, tangina. Hindi ano, walang utak tong tao na to. Wala siyang sense of sensitivity sa katawan niya. Kaharap niya yan ha. Kaharap niya yan. Binastos niya ng ganyan nang hindi niya namamalayan. Kaya hindi rin namamalayan ni Bongbong Marcos na bagsak ekonomiya. Hindi niya namamalayan na putang taas ng krimen. Hindi niya namamalayan na ganito, na ganyan, na napapariwara na ang bayang Pilipinas. Kasi nga, putang ina, walang utak. Walang sense of responsibility at walang sense of sensitivity. Puta, insensitive tong tao to. Tapos tumawa naman sila ni Robredo. Boba. Kaya tama lang magsama silang dalawa. Isang taong utak lugaw at isang taong lugaw na lang kinakain dahil may sakit sa tumbong. Utangin na nyo, mga inutil kayo pare-pareho.